Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtanong sa isa sa subscriber ko kung maghahanap pa daw ba uli ako ng amo pagkatapos nito. So parang ayoko na talaga. Parang sabi ko nga tiisin ko na lang magtrabaho sa bukid, doon na lang, kaysa sa magtrabaho ulit dito. Na-trauma ako, sa totoo lang, takot ako. Kasi dito, kahit papano yung amo ko, naintindihan niya yung linis ko, ganyan. Paano pa pag sa ibang amo? Paano doon? Natatakot ako. As in, nandun yung trauma. Lalo pag niisip ko, worst yung mapuntahan ko. Kung worst to, mas pinaka-worst yung mapuntahan ko. Yun yung kinakatakot ko. Dati ang tapang-tapang ko nung wala pa ako dito. Ang sabi ko pa sa sarili ko, subukan ko ganyan. Pag hindi ko kaya, uuwi. Pero ngayon, yung tinatanong ako na kung babalik pa ba ako dito, parang, Diyos ko, hindi ko kaya as in. Siguro kung wala na din akong, alam mo yun, kung wala na akong pera sa Pinas, kung babalik na lang ako sa dati kong company, sa dati kong tinrabahuan sa Manila. Minimum naman ako doon, tapos may transportation allowance, tsaka load allowance. Hindi ko na kaya to dito, guys. Mabubuang ako, baka hindi ko na talaga kaya. Buti nga dito kahit papano isa lang alaga ko, tsaka yun nga, pagod ako pero hindi ako stress masyado ba kasi yung amo ko hindi nakasigaw. Alam nyo, meron akong nakalimutan ko na. Meron akong kaibigan sa park na nakaupo lang siya parati doon. Tapos yung alaga niya naglalaro. Tapos parang wala siyang masabihan ba. Hanggang sasabi niya, alam mo be, grabe yung stress ko dito sa kanila. Alam mo yung nakasigaw sila parati. Sabihin sa'yo, punasan mo yung mesa! Ganun ba? Pwede naman. Ang amo ko, Jen, can you please wipe the table? Ganyan. Ayun, abnormal. Punasan mo yung mesa! Ganun talaga daw. As in, sisigaw. Tapos yung bata na, kasi isa lang alaga niya, 6 years old. Tapos na ako tumae! Yung abnormal, as in. Sabi ko, ano nangyari? Bakit ganyan sila? Hindi sila makautos ng hindi sumisigaw, parang abnormal ba? Alam mo, nung nandun daw sila sa China, nung Chinese New Year, na-depress daw siya doon. Yung dito sila, kasi taga-China yung yung amo niya. Yung dito sila sa Hong Kong, mabait pa daw. 6 months na siya. Tapos nung magpunta sila ng China, nagbago daw yung ugali doon. Alam mo yung ganyan daw, nakasigaw daw. Punasan mo yung pinto! As in, parang sabi niya, parang nakakanginig ng laman. Alam mo yung marinig mo lang yung sigaw, parang gaganon ka na agad. Ganon yung nangyari sa kanya. Tapos nakaupo lang siya doon. Bawal din siya mag-cellphone sa park kasi pag nakita siya ng alaga niya na lalaki, isusumbong siya sa nanay niya na yung katulong natin nagsi-cellphone. So nakaupo lang siya, ganon lang siya doon. Bawal siyang mag-cellphone. Tapos ako tumabi sa kanya. Dati daw, sinusumbong din daw siya ng alaga niya kapag siya, nakikipagkwentuhan siya sa Pinay. Tapos nung huli sabi niya, subukan mo magsumbong. Ginanon niya na daw yung alaga niya. Subukan mo. Sabi niya ganon. Tapos kaya hindi na nagsusumbong kung may kausap siya ng Pinay. Kaya nung time na yun kinausap niya ako. Tapos nung nandun sila sa China, sigaw daw. Tapos alam mo, nandyan daw maraming bisita kasi Chinese New Year. Doon daw siya ipapahiya ng amo niya. Tapos pagtatawanan daw siya. Sabi niya, puta. Sabi niya, alam mo yun, gusto kong umalis doon. Kaso nasa China ako, gusto kong umuwi, gusto kong magwala. Sabi niya, alam mo, napakadugyot nila lahat-lahat. Pero makauto siya sa akin. Akala mo, napakasino siyang pinakamalinis sa lahat. Alam mo yung tiles. Tapos umuulan sa labas, putik-putik. Pinasok nila yung sapatos nila doon sa tiles. So nandun, nagkalat yung mga footprints nila doon sa sa tiles. Doon nilagay yung sangkalan, chinap-chap yung manok. Nahulog yung manok doon sa may tiles na puro apak-apak putik. Hindi hinugasan, sinyot agad sa kawali. Tapos sabi niya, tapos palinisin mo ako, kala mo, sabi, linisin mo yung kwarto kasi maalikabok. Sabing ganun doon ng amo niya. Nilinis niya daw. Pagbalik, bakit maalikabok pa rin? Alam mo, ganyan-ganyan yung reaction niya. Kung ano yung reaction ko. Bakit maalikabok pa din dito? Puta, parang naalala ko nga. Bakit maalikabok pa din dito yung kwarto? Sabi ko, di ba linisin mo? Sabing ganun. Tapos sabi niya, puta! Gumano na daw siya, talagang nagwala na siya, sumagot na siya. Natigilan daw yung amo niya. Sabi niya, ilang beses ko ba dapat punasan
asan yan? Nandito na siya, nakabalik na siya sa Hong Kong, kaya matapang na siya ulit. Sabi niya, puti ka, tapang-tapangan ka. Sige, pakita mo yan dito sa Hong Kong. Matapang ka, 'di ba? Sa China kayang kayanin mo ako doon kasi hindi ko alam kung paano lumayas doon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong maanuhan doon. Ngayon, dito mo ako hamunin, sabi niya daw ganun. Tapos biglang nanahimik daw yung amo niya, tapos nagbait-baita na naman uli. Pag nasa Hong Kong, mabait. Pag nasa China, demonyo. Sabi niya, sa susunod pag aanuhin niya pa ako na pumunta ng China, bahala siya. I-terminate niya ako, hindi ako babalik doon. Ayoko na doon. 2 bahay nililinisan ko. Kaya nakakaano yung mga taga-China na amo kasi abnormal talaga. Kasi guys, yung mga taga Hong Kong na amo, ayaw talaga nila ng mga taga China. Ayaw ng mga Hong Kong people sa China kasi nga para sa kanila dugyot yung mga na yan, mga taga mainland, para sa kanila dugyot. Kapag tinatanong ko yung amo ko, taga saan yung mo ma'am? Taga mainland, pero masama yung loob niya, ayaw niyang sagutin. Pero sabi niya sa akin, pero naman yan common naman, sabi niya, kasi nga, di ba nung time na yun nadidiri sa mga taga mainland nung bago ako dito. Sabi niya, pero common naman yan halos lahat ng mga taga dito galing naman ng mainland China, tapos dito na sila dito na daw sila tumira, dito na nagpamilya, dito na daw. Sabi niya gano'n, nag-explain siya kasi parang para sa kanya ang baba ng tingin niya sa mga taga doon. Kaya nung tinanong ko kung taga saan yung parents niya, tapos sinabi niya taga China, parang nahiya siya, tapos nag-reason out siya ng ganun. So, ako guys, hindi na ako babalik. Siguro, magtanim na lang ako ng kamuting kahoy doon. Mabuhay naman ako, meron naman kaming tawag nito, grocery. Pwede din ako mag-ihaw-ihaw. May GCash din ako, pwede ako mag-cash in, cash out. 'Di ba? May load. Kaya ko mabuhay. Huwag mo lang ako pabalikin na dito. Tsaka sabi ko sa boyfriend ko, nagkontrata na ako, sabi ko sa kanya, pag nandun ako, bigyan mo na lang ako ng budget kada buwan ha. Konti na lang kasi dito sa Hong Kong every week ako nangihingi. Kasi nga ang dami kong sa Shopee, ang dami kong bayaran. Sabi ko pag doon wala na akong utang. So budgetan mo na lang ako every buwan ha. Sabi niya, sige, yun na lang yung gawin. Mas makatipid ka pa ata doon kasi wala ka namang ibang mapupuntahan, ibang pagkain lang yung problema mo doon. Tsaka marami naman kaming stock na bigas, tsaka ilan lang kami sa bahay, 4 lang kami, maliliit lang, lang sila kumain, ako lang yung malakas kumain. So din naman 2 beses lang naman ako sa isang araw kumain, sila 3, ganyan. Kaya kong mabuhay doon kasi yung YouTube ko, yung Facebook ko, trabahuin ko na pag nandun ako. Tsaka maraming nanonood kapag alam niyo yung mga mas nagba-viral na mga video, yung mga sa bundok, yung mga buhay probinsya kaysa sa syudad. So, feeling ko makakapag-focus na ako. Kung dito kasi sa Hong Kong, panakaw-nakaw lang ako and more on about domestic helper lang talaga yung topic ko dito sa sa vlog ko. Doon try ko naman ng iba. At least kapag yung mga bagong salta dito sa YouTube ko, nagsisearch sila about domestic helper, nandito pa rin naman yung mga luma ko na video. Yung mga luma ko na video, everyday may mga views yan sila, lalo yung about sa OWA. Ang daming nag-PPM sa akin sa isang araw, siguro mga 10, 5 nag-PPM sa akin nung OWA na booklet. Ayan. So, I'm so happy kasi nakakatulong sa kanila yung ko ba. Buti na lang kamo, nung time na yun, masyado din akong siguro, swerte lang kasi simula ng journey ko sa Pinas, sa pag-a-apply ko, lahat yun, dinocument ko, lahat yun, ultimo, bed setting nung pag-test ako, meron ako dyan. Kaya parang nakakatuwa kasi meron pa nga akong subscriber na nagsabi, wow, nakakatuwa naman, dati nagkukwento ka lang nung bago pa lang ako dito sa Hong Kong. Sabi niya, dati nagkukwento ka lang about sa sa pag-apply mo, tapos ngayon nandyan ka na sa Hong Kong, nakakatuwa. Parang namomotivate sila ba na pumunta din dito kasi nagawa din nila. Pero guys, kung tatanungin niyo ako, hindi na ako babalik dito. Trauma na talaga ako. Kahit sabihin mo ang ganda ng Hong Kong, nakaka-trauma siya, totoo lang. Pero at the same time, nalulungkot ako, lalo yung alaga ko kanina, kasi yung Indo nagpaalam na ako. 2 kaming
sumusundo ng alaga sa bus stop. So, nakaupo kami parati, nantay namin yung school bus na dumating. So, nagkukwentuhan kami always. Tapos, nagpaalam na ako sa kanya. Ilang araw-araw kami nagkukwentuhan, tinatanong niya ako ng tinatanong. Sabi ko, ito na yung last na magbababay ako sa'yo na makikita kita. Sabi ko, thank you and bye-bye. Tapos, tinanong niya yung alaga ko. Sabi niya, aalis na yung ano mo, katulong mo, yung ano mo, yung auntie mo. Sabi niya, malulungkot ka ba? Tapos tumingin yung ano, yung alaga kong ganyan. Sabi niya, iiyak ka ba? Sabi ng alaga ko, hindi ko alam. Pero sure ako, malungkot ako. Pero yung mata niya ganto din o papula na. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, yaan mo na kasi ano kailangan ko rin bumuo ng sarili kong pamilya. Tapos ito, binili ko to para sa kanya kasi wala na siyang ganto. Matagal na siyang hindi nakakain ito, siguro mga 1 taon na. Hindi ko alam bakit hindi na sila bumibili. Last na bili ng ganto, ako pa yung bumili nun. So, nung nakaraan binili namin to nung naglalakad kami. Tapos sabi niya, Jen, bilhan mo, tapos hingi ako isa. Sabi ko, hindi, pasalubong ko yan sa Pinas. Hindi niya alam, para sa kanya talaga to. Tapos eto, kanina, sabi ko, hanap ka dyan kung anong flavor yung masarap. Sabi niya, itong passion fruit, paborito niya kasi yan. Tapos sabi ko, sige, try natin. Tapos sabi ko, akin lang to ha, hindi pwede sa'yo, pero para sa kanya talaga yan. Tapos sabi niya, hindi ba, di ba 2 plastic sa loob? Hati tayo, isa sa'yo, isa sa akin. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, hindi ano yan pero sa kanya talaga to, pinapili ko lang siya kasi may mga iba-ibang flavor doon. May grapes, may strawberry, ganyan. Tapos ito talaga yung gusto niyang tikman. So, ito yung bigay ko sa kanya. Lalagyan ko na lang to ng letter, nakalimutan ko ngayon. Gusto ko sana magsulat kaso wala na akong papel dito. Gusto ko siyang anuhan ba? Hindi ko ibibigay yan sa kanya bago ako umalis. Ibibigay ko yan pag wala na ako dito. Bali, iiwanan ko yan doon sa may kwarto niya. Tapos maglalagay lang ako ng sulat. Tapos tago ko lang. Tapos i-message ko lang yung amo ko na tignan nila sa likod ng pinto. May iniwan ako doon. Ganun na lang. Ayoko kasi na makita nila yan. Pang thank you ko sa bata. Ayan. Malungkot din ako kasi pag pag may sugat ako, yung mga ganito, may mga sugat ako sa kamay dahil sa lamig. Talaga, kumukuha yan siya ng ng band-aid niya, nilalagyan niya yan. Tapos pag masakit puson ko, sabihin ko sa kanya, masakit yung puson ko, yung maliit niyang kamay, hinahapuhap niya yan sa tiyan ko, ganyan siya ng ganyan. May time pa nga na sinigawan niya yung mama niya kasi palulutuin ako ng mama niya. Tapos sumigaw siya, na paiyak na siya nung time na yun kasi nga ayaw niya nga, kasi alam niya na namimilipit na ako sa sakit. Yun yung time na pinayagan ako ng amo ko na magpahinga sa kwarto kasi namutla na ako, nanginig na ako sa sakit. Yun yung hindi ko makakalimutan. Ang sarap ng Thailand na mangga, yung sobrang laking mangga na binibenta sa palengke. Hindi yan maasim, sobrang sarap niyan, parang nagkumakain ka ng apple. Pero ang balik is yung puson mo times 100 yung sakit. Nginig talaga yung laman ko. Kaya kahit nakikita ko yan sa palengke, bahala ka dyan, kahit sobrang sarap mo, hindi na ako kakain sa'yo. Kasi ayoko na-trauma ako sa mangga nila. Ayan, so pag may regla ako, yun yung kinakatakutan ko. Tsaka guys, pag may regla ako, para akong si mama ko. Pag may regla ako, mainit ulo ko. Kawawa yung boyfriend ko pag may regla ako, sobra. As in, galit ako parati, nakasigaw ako. Tapos yung mga kasalanan na, halimbawa, hindi lang ako halimbawa, may tinatanong ako tapos may binabasa siya sa cellphone niya, paulit-ulit ko yung inuulit ng hanggang sa alam mo yun, maawa na lang ako sa boyfriend ko talaga. Kaya pagka matino yung utak ko, bumabawi ako, nagiging sweet ako kasi pag may regla ako, para akong demonyo talaga. Galit na galit ako, na naiiyak ako sa galit na hindi ko maintindihan. Kaya minsan yung bata sinasabi sa akin, Jen, bakit ang seryoso mo ngayon? Bakit parati kang galit? Pinapagalitan ko yung bata kahit magtatanong lang yan siya sa akin. Sabihin ko yan, alam mo naman yung sagot tanong ka pa ng tanong. Parang, alam mo yun, ang iksi ng ko. Naalala ko yung mama ko, every regla talaga yan, nag-aaway sila ng papa ko. Kaya nagpipray ako parati kada regla ng mama ko na sana hindi mainit ulo niya ngayon na patapos na yung regla niya, masaya na ako niyan. Ibig sabihin, 1 buwan na naman siyang matino yung utak. Pagdating na naman ng susunod na regla, away na naman, ganyan. So, tinatry kong anuhin yung utak ko, pero iba talaga siya. As in, hindi ko maintindihan. Parang mainit na
mabilis ako mapikon. Tanungin mo lang ako, ang sagot ko sobrang abnormal na. Kaya yun yung naawa ako sa boyfriend ko. Yan ginagawa ko kapag malambing, pag okay yung utak ko, kinakantahan ko siya para basta nagiging malambing ako pambawi. Tapos sinasabihan niya ako, tingnan mo, hingi ka ng hingi sa akin ng pera, pero parati mo akong inaaway. Halimbawa, tanungin niya ako, oh, may ka doon, may pangpuno ka sa box mo. Sabi ko, kulang pa nga parang kulang pa, bili pa ako ng gatas, tsaka ganto. Tapos sabi niya, sige, padalhan kita, ganyan. Sabi ko, salamat. Paano kita mababayaran? Sabi niya, tingnan mo, sabi niya, padala ako ng padala ng pera sa'yo, pero yung yung ginaganti mo sa akin, inaaway mo ako. So, yun, thankful na lang ako kasi may boyfriend ako ba na alam niyo, pinag-pray ko sa God talaga, kay God. Kasi yung boyfriend ko na dati, yung naka 5 years kami, ganyan-ganyang ugali sa kanya. Wala talagang kinalis, ganyan. As in, yung tawa ng tawa, yung kapag papagalitan ko, nakangiti lang parate, ganyan na ganyan yung boyfriend ko. Kasalanan ko yun bakit kami naghiwalay. Nagloko ako, pinagpalit ko siya sa AFAM. Kasi yung AFAM, pinapadalhan ako every week ng pera. Marami din akong pera. Mahilig talaga akong ng pera. Ang problema guys, sabi ko sa boyfriend ko nung time na yun, kasi naawa ako sa kanya Kasi padala siya ng padala sa akin. Kaya sabi ko, para makapagpahinga naman siya magpadala, maghanap ako ng apam para yun yung magpadala sa akin. Di, sabi ko sa kanya, tumigil ka na magpadala kasi kaya ko na. Hanggang sa huli, nahulog yung loob ko dun sa kausap ko na apam. Tapos, sabi ko sa boyfriend ko, paano pag nagloko ako, ganun talaga yung unang bungad ko, matatanggap mo pa ba ako? Tapos biglang, hindi nga, totoo, kala niyang una nagbibiro lang ako. Tapos sabi ko, oo, nahulog ako, sabi ko ganun. Alam mo yung hagulgol yung boyfriend ko talaga nung time na yun. As in ganyan. Parang nung time na yun, nakatingin lang ako sa kanya, hindi ko maintindihan. Hanggang sa naghiwalay kami, tapos nagsabi pa nga siya nung na kung papipiliin ba kita, tapos tatanggapin kita, hihiwalayan mo ba siya para sa akin? Sabi ko, hindi talaga. Ang nangyari na karma ako, pag abot ng 8 months, magta-Thailand sana kami nung AFAM ko, kaso nag-COVID, na lockdown. Ang nangyari, hindi kami natuloy, nag-break kami. Tapos nung time na yun, nakamove on na yung ex ko, nung 5 years, nalaman ko may girlfriend na siya. Doon na yung sakit sa akin. Nandun yung sakit talaga na sisi ako. As in, tsaka may time pa na chinachat niya pa ako, ganyan. Pero nung umuwi siya galing Dubai, hindi na siya nagpakita sa akin. Kahit sabi ko sa kanya, okay lang na magkita tayo, ganyan. Kaso, tas nalaman ko na buntis niya na yung asawa niya ngayon. Yun talaga, nagpunta na lang ako dito sa Hong Kong, hindi ako nakamove on. Masakit pa din, kaya pumunta ako dito sa Hong Kong para makalimot. Yun yung time na, as in, ang karma ko, ilang taon ko yung na karma na nagpray ako kay God, sana Lord, pag may dumating na para sa akin, sana ibigay mo naman yung kaugali niya. Kaya thankful ako kasi gantong-ganto yung ugali ng boyfriend ko ngayon. As in, kunin ko yung cellphone. Akin na yung cellphone. Ano nga password nito? Bigay niya yan lahat. Ganyan yung password. Ganyan yung bago ko ngayon, yung boyfriend ko. Na din kami Magto 2 years na rin kami. Ganyan siya. Sabi ko nga, kaugali mo talaga. Wala akong masabi. Kaya siguro, sana nga, Lord, ibigay mo na sa akin to. Yung ugali ko na lang yung problema. Sabi niya nga baka magsisi ka pagka nandyan na yung papel mo pa Amerika, tapos ganyan yung ugali mo. Diyos ko Lord, wala kang palayasin talaga kita. Sabi niya, pauwiin. Sabi ko, kala mo ba pag nasa Amerika na ako, hindi ako mabenta doon? Siyempre, mag-aasawa ako doon pag iwanan mo ako. Sabi kong ganun. So, ayun lang guys, hindi talaga ako babalik dito. Mag-aasawa na lang ako ng matanda kung wala na talagang choice. Hindi talaga ako babalik ng Hong Kong. Sana nga. Bye, love you.